Mga ka-Republic, unang panalo ngayong Philippine Cup iminarka ng Barangay Ginebra. Nangalabaw si Japet Aguilar upang igiya ang Ginking sa kanilang unang hakbang na makabawi ngayong All-Filipino Conference. Kung naging dominante ang Ginebra laban sa Terra Firma, nakitaan naman ang kalawang ang Tok and Tex. Hindi sila nakaporma sa kanilang sister team Inlex at ipinatikim sa kanila ang unang talo dito sa ongoing conference. Ganito kaaga ay naramdaman ng tropang 5G na hindi magiging madaling misyon ang Grand Slam na tinatarget ng kanilang kupunan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa simula pa lang ay walang balak ang Barangay Ginebra na bibihin ang Terra Firma. Maagang nagtrabaho ang mga bataan ni Team Cone at ipinakita sa lahat na kamove na sila mula sa runner-up finish sa katatapos na conference. At sa kanilang unang laro dito sa Philippine Cup, agad nilang dinumina ang Jeep para ibigay sa mga ito ang pangatlong sunod na talo. Walang makapigil kay Japet Aguilar na dominahin ang painted area na umiscore ng 30 big points para sa mga mag-aalak. Alam ng Ginebra main big man na isa siya sa aasahan ng kanyang team ngayong wala muna silang Justin Brownlee dahil all locals conference nga ito. Sinabi ni Team Cone, importante ang laban nilang ito kontra sa Jeep and no offense meant sa kupunan na magpapaalam na sa PBA next season. Wala talaga silang pantapat sa mga big man ng Ginebra tulad ni Japet Aguilar at Troy Rosario. Naipagpag na ng Ginkings o siguro'y ginagamit nilang motivation ang nakaraang pagkatalo sa finals at seryoso sila ngayon na makabawi. Bukod kay Japet Aguilar, maganda rin ang naging performance ni RJ Abarrientos na umiscore ng 14 points at namigay ng 7 assists. Samantalang almost triple-double naman si Scottie Thompson with 11 points, 13 rebounds and 7 assists na may kasama pang isang steal, pang 500 steals sa kanyang PBA career. May 10 puntos naman si Stephen Holt sa unang laro niya laban sa kanyang former team. Na-trade si Holt sa Ginebra sa pagsisimula ng season 49 pero hindi nagkatapat ang Ginebra at Jeep dahil hinati sa dalawang grupo ang 12 kupunan noong first conference at may slight injury naman siya nang magharap ang Ginkings at ang Terra Firma sa katatapos na Commissioner's Cup. Sabi pa ng former Rookie of the Year, marami raw siyang naalalang good memories nang makaharap sa court ang mga dating kakampi. Samantala si Maverick Ahanmisi na na-trade na ng ibang vlogger sa ibang team ay nag-contribute din ng 9 points. Si Jeremiah Gray naman nakasama sa first 5 ni Team Cone sa larong ito ay nag-contribute ng 6 points, 5 rebounds and 2 assists. Ngunit bago pa natapos ang second quarter ay tila nadali na naman ng injury. Sabi ng isang team insider, sa ilalim sa MRI ang Ginebra guard. Pero nakahinga naman ng maluwag si Team Cone dahil nakabalik sa Ginebra bench ang number 2 pick overall. Hindi na nga lang niya ito muling ipinasok sa laro bilang pag-iingat. Maalalang kagagaling lang ni Gray sa ACL injury kaya 19 months itong hindi nakapaglaro. Nakabalik lang ito sa active duty sa nakaraang Commissioner's Cup. Let's pray na okay lang ang maging resulta ng gagawing MRI sa kanya. Although laban sa isang mahinang team, ang panalo ng Ginebra kontra sa Terra Firma ay magandang buena mano para sa mga mag-aalak bago harapin ang unang malakas na kalaban. Bukas, April 25, sasagupain ng Ginebra ang SMB, isa pang kupunan na naghahangad ding makabawi matapos mabigong makasalta sa playoffs sa nakaraang Commissioner's Cup. Nagtagumpay ang Ginebra sa kanilang unang assignment, this conference kabaligtaran naman ang sinapit ng Tok and Tex. Halatang may championship hangover pa, natalo ang tropang 5G sa kamay ng kanilang sister team Inlex. Sinamantala ng Road Warriors ang may kalawang pa, wala pa sa timing na kupunan ng Tok and Tex. Sabi ng Inlex coach, swerte na maaga nilang nakalaban ng TNT, may championship hangover pa. Pero sigurado raw babalik ang dating laruan ng Tok and Tex. Dala ang bagong pangalan na tropang 5G, hindi maganda ang buena manong laro ng Grand Slam seeking na kupunan
ng MVP Group. Ngunit hindi ito dapat ipagkumpiyansa ng ibang team. Kung inyong naaalala, matapos mag-champion sa Governors Cup, natalo rin ang Tok and Tek sa kanilang unang laro sa Commissioners Cup. Ngunit alam na naman nating lahat ang nangyari. Matapos ipagpag ang championship hangover ay tumuhog ng sunod-sunod na panalo ang Tok and Tex at nakasecure ng playoff spot. At sa semifinals ay tinalo ang Rain or Shine sa kabila ng tinamong injury ni Jason Castro. At nalakdawan din nga nila ang Ginebra sa finals. Nangangapa pa sila dugtong ni Jong Wichiko na timing din. More or less ay ganito rin ang sinabi ni Rain ng Batak, ang Commissioners Cup Finals MVP. Wala pa sa timing ang kanilang opensa at depensa pero malapit na. Saka masyado raw maikli ang naging preparation ng kanilang team. Pero umaasa si Stingray, babalik ang chemistry ng team na nagbigay na sa kanila ng dalawang magkasunod na kampyonato. Kaya hindi raw big deal para sa kanya ang pagkatalo sa kanilang unang laro. Pero dapat ding seryosohin ng Tok and Tex ang misahing dala ng effort na ginawa ng NLEX laban sa kanila. Ang tropang 5G ang target ngayon ng lahat ng kupunan dahil kahit sister team nila ay pipigilan silang makuha ang Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.